Amigo, sabihin mo nga sa akin, saan ko ba napulot yung pinsan-pinsanan mo na yun, ha? Palagay ko nga naaliw na ako dito sa ating bagong kaibigan. At sino ka, Santiago, para magpasya sa buhay ni Maria Clara na hindi ka nagsasangguni sa akin? Alam mo naman siguro kung anong mangyayari sa iyong kabuhayan kapag pati ikaw ay kumalaban sa akin. Hindi mo naman siguro na naisin na mangyari sa iyong nangyari sa Manibara. Patawarin mo ako, Crisostomo. Mga mahal na poon at mahal na birhen. Ngunit, kailangan ko pang bawiin ang aking mga padasal sa inyo. Marahil mas mabuti siguro kung mapahamak na lamang si Crisostomo sa kanyang paglalakbay kaysa matikman niya ang puot sa kanya ni Padre Damaso. Pakiusap, Ginoo. Huwag niyo lamang idamay ang aming kasamang babae. Sino mas papanigan ninyo, ha? Ako o yung mga mistiso na yan na may dugong dayuhan? Ito, sumag ka sa akin. Yan! Halika! Parang awan niyo na! Halika na! Tumahimik ka! Tumigil ka na! Halika na! Tawad mo ako! Walang yaka! Sumunod ka na sa akin! Ba't ba ayaw mo sumunod? Halika sa atin! Kilala ko sila. Wala ka nang dapat ikatakot, Binibini. Wala nang sasalbahe pa sa iyo. Yan ang ginagawa sa isang babae na parang kalapating mababa ang lipat. Wala kay! Detenggan lang! Magandang araw po, ate. Binigyan niyo po ako ng pag-asa sa inyong pagdalaw sa akin. Pakawalan niyo na po ba siya agad? Aramis? Salamat po. Ate? Ako nga, kaibigan. Huwag niyo silang galawin. Hindi tayo masasamang tao na gaya ng mga Kastila. Kaya nararapat parusahan, lalo na't manghahalay ng babae at walang laban. Lucia, paano mo silang nakilala? Naging mabuti sila sa akin. Siya at ang ginoong yan, sila ang tumulong sa akin upang makalabas ako sa tiitan. Kung ganoon, ako'y nagpapasalamat sa kabutihan na gawa niyo sa aking kapatid. At humingi ako ng paumanhin sa masamang asal ng aking kasama. Kami ang dapat magpasalamat sa inyo. Lalo na't dumating ang iyong kapatid para iligtas ang aming kasama. Salamat, ate. Ako ang dapat magpasalamat sa inyong kabutihan. Lucia, tayo na. Baka tayo pa'y maabutan ng mga Gwardiya Sibil. Hanggang sa muli, kaibigan. Sus, Mariosep. Ang buong akala ko talaga yun ang katapusan natin. Patingin, maigi pa pagkakabalot. Oo, bien. O yung mga prutas, ha? Baka madurog, ha? Nauna na ho pala papunta ng San Diego si Victoria kasama ang kanyang hermano. Mabuti naman at makakasama niya yung kapatid niyang lalaki. Bueno, huwag niyong kalilimutan dumaan sa bagong kura. Magdala kayo ng regalo. Mahilig daw si Padre Salvi sa masasarap na pagkain. Kaya nagpadala ako ng hamon iberico at mga frutas. Si Papa. Huwag kang mag-alala, Primo. At naiayos ko na. Oh, siya sige. Dalhin na yan sa karwahe, ha? Primo,
Mabuti naman at sasamahan kami ng Guardia Sibil para sa mga tulisanes. Salamat sa mga kumpadre kong matataas ang ranggo. Walang tulis ang makakalapit sa inyo, lalo-lalo na sa iyo, anak ko. Pinasamahan niyo rin po ba sa mga Guardia Civil si Ibarra, Papa? Lalaki naman yun, hindi na kailangan. Marahil nandun na siya sa Santiago, kaya sige na, lumakad na kayo. Diyos os cuide. Muchas gracias, Papa. Adios. Babasihan. Salamat. Dalawa po. Salamat. Sir, kape niyo po. Gracias. Gigisingin ko po ba yung kaibigan yung ewan? Senyor, senyorita, eto na po. Huwag mo na siyang kamuhian. Mabuti pa hayaan mo na lamang siyang umidlip. Ikaw na lamang ang uminom niya. Sir Ibarra, salamat nga pala kanina ha. Sinubukan mo akong iligtas. Akala ko kasi talaga. No. Ikaw ang sumagip sa ating lahat. Kundi dahil sa ginawa mo dun sa Lucia na yun, malamang ay napahamak na tayo sa mga tulisan. Pinag-aadya pa rin tayo ng Panginoon. Pero alam niyo sir, hindi ko rin naman masisisi si Lucia kung isa na siyang tulisan ngayon eh. Kasi sa totoo lang, naiintindihan ko siya. Ang totoo niya ay ang mas lalong dapat katakutan ay ang mga fraile at ang mga makapangyarihang mapang-abuso. Mas sila ang higit na tulisanes kaysa doon sa mga nakaharap natin kanina. Maiwan na muna kita, baby. Ikaw na naman. Sayang. Hindi ko natapos basahin ng Noli eh. Ano kayang mangyayari kay Sir Ibarra?